Hi guys! So today, ang ating Montessori na students ay schedule na mag-tour dito sa Kasara. So last minute decision nila na magpunta dito sa Kasara dahil nga konti lang na estudyante ang sumama para dito sa picnic nila. So instead of magpunta doon sa malaking ground na plinano nila, tapos mag-program, dito nila napagdesisyon na magpunta sa Kasara. Which is okay lang naman kasi inapprove naman ni Santosh. So, thank you sa aking asawa na anytime ay pumayag naman siya na dito nga mag-picnic ang mga bata. So, ayan, medyo maingay lang sila guys. Medyo mahirap lang talagang kontrolin ang ganito kaliliit. And alam niyo naman dito sa Kasara ay very, very tahimik. So, medyo na ano ang ating mga teachers na baka makadisturbo. Sabi ko ay okay lang naman kasi once a year lang naman itong ganito at mga bata naman ito. So, okay lang yan. So, ayan guys, nag-enjoy naman na sila. Anda. भुइँमा भयो के रेड त्यहाँ ऑरेंज पनि खाने Anda is life. Masaya na sila sa eggs. हामी कतै घुम्न गयौँ भने कस्तो रुममा बस्न मिल्छ हैन त्यस्तो खाले रुमहरु होटलको रुमहरु हो के हेर्ने हामीले आवाज निकाल्नु चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरु हुन सक्नुहुन्छ This one also is full. La sati sangga jani hai bas no. Hi. Hello. Aba kahan jani? Where are you going now? Okay. Oh. Ah. Yeah. I'm lefty. Lefty. Your left? Naubos ko yan guys. Masarap siya pagkaluto. So, ayun, rice yan na may, may gatas. And then, pinarisan ng terkari or yung gulay na maanghang. At saka yung pickle. Pickle nila na maanghang din. So, nasarapan ako. Masarap siya pagkaluto guys. Dati ayaw ko.
Hindi ako masyadong mahilig. Pero today, ang sarap ng pagkaluto ni Manti, yung sister. So, ayan. Siguro sa inyo, weird siya. Pero sa amin, na dito sa Nepal, na nasanay na sa ganyang pagkain, masarap po siya. Si Baboy umiiyak niyan guys dahil tinanong niya ako kung ilang taon na ako. Sabi ko, I'm 39 years old. Tapos sabi niya, are you gonna get old? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, are you gonna die? Sabi ko, oo. Umiyak na pala siya guys. Diyos ko, sabi niya, I don't want you to die. I don't want to be alone. Yun yung sabi niya. Sabi ko, it's okay. You're not gonna be alone. Mommy will be here until you'll get old. If lucky or swertihin tayo. So ganyan siya guys. Minsan all of the sudden, out of the blue, ganyan si Babu. So ayan, kinukonsole ko na siya diyan. Medyo tumatawa na siya, pero minsan pag pumapasok sa isip niya, naiiyak siya. Good morning guys. Against the light naman. Alam niyo, hindi halatang busy yung kasara kasi yung mga guests ay ang busy dito ay breakfast, lunch at dinner. Tsaka yung mga guests whole day sila nasa jeep safari, nasa village or mga activities, marami guys. So dito hindi mo sila makikita sa loob. Nakikita mo lang sila pagdating at pag-alis at kumakain. Full sila since nung simula ng month of October. Araw-araw ng full ang resort na ito. So, busy season, peak season sila until next year na ito, guys. So, and then medyo malamig na, pero ayan, naka-t-shirt tayo. Kasi hindi talaga siya ganun kalamig compare sa village, guys. Sa village, pag natutulog ako, makapal na kumot at makapal na damit. Dito, hindi ako kumot lang at saka yung ganitong damit lang. Pero wala nang AC guys. Kasi AC na talaga yung lamig ng ng weather dito ngayon. So siguro mga after 2 weeks or mga next month, sobrang lamig na din dito. Pero hindi talaga siya ganun kalamig compare sa Kathmandu at compare sa ibang mga villages. So, ayun lang naman yung vlog natin today, guys. Yung mga picnic ng mga bata, sobrang saya nila. Alam niyo ang gusto ko lang talaga dito sa Nepal ay sobrang simple nila. Yung appreciative sila at konting bagay, simpleng bagay na appreciate talaga nila. Sobrang na-appreciate nila dito sa Kasara kasi nga nature, matahimik, super relaxing, at mga bata, sobrang amazed sila sa mga nakikita nila. So, sobrang thankful na naging enjoy naman, naging masaya naman ang picnic nila. And then, yun nga, mabilis lang kasi maingay sila. Hindi pwedeng madistorbo ang ating mga guests. So, at least, naka 30 minutes din ata sila dito sa loob. And then, ayun, thankful ang mga teachers. And, si Sanel din, nagpicnic din sila guys sa ibang lugar. Yung mga pictures, mga video na mga medyo malabo. Nag-enjoy din siya. Kaso lang, ang ano lang niya, complain lang niya is yung mga kaklase niya. Iba kasi ang laro ng mga bata dito, guys. Talagang nananakit sila. Sinasaktan nila yung mga babae nilang kaklase, sinasaktan nila yung mga lalaki nilang kaklase. Yung parang laro-laro nila, pero masakit na. Si Sanel kasi sensitive siya, guys, sa ganyan. Ayaw niyang pinapalo siya. Kung ako nga, napapalo ko yan ng very slight lang, umiiyak na yun. Kasi hindi siya sanay ng palo. Sanay siya ng pinapagalitan ko siya, kinokorek ko siya, pero palo. Hindi talaga siya sanay, kasi sensitive siya. So, konting laro sa kanya, may masaktan lang siya, talagang naano yan siya guys, na-stress or naiiyak yan siya. So, sabi ko sa asawa ko, do something, kasi hindi pwedeng ganyan lagi. At baka kung anong effect sa sa pag-iisip ni Sanel, ayoko ng ganyan. So, doon naman sa new era, iniisip
ko na compare ko, yung mga bata doon, more disciplined. Takot sila. So, walang nananakit sa kanya. Although may mga sakitan, pero hindi ganun kalala. Dito sa government school na to, malala, guys. Walang, ewan ko, disiplina wala ba? From home. So, pagdating dito sa school, kung ang teacher na ang magdidisiplina, yun nga, may palo na talaga. Kasi, sobra, ano sila, iba ang ugali ng mga bata dito. Lalong-lalo na dito sa government school. So, ang mga teachers ay magagaling, caring, lalo na itong teachers ni Babo. Ang teachers ni Sanel, magagaling yan, license lahat yan, guys. Kaso nga, ang problema dito ay yung mga bata, mga kaklase, walang mga disiplina. So, hindi ko alam, obserbahan na lang kung hanggang kailan pwede dito sa school na to. So far, si Babo masaya naman. Si Sanel lang ngayon. Tingnan ko na lang kasi hindi nga maganda naman talaga nga. Lilipat na naman. Ayoko. So, hindi ko alam guys kung anong magiging mangyayari. So, tingnan na lang natin. Ayun lang naman ang ating chika today. So, busy na po ngayon. As in, talagang busy na po everyday ngayon kasi tihar. I-share ko na lang sa inyo ang mga videos for the next few days. Everyday may festival ng pagbe-bless ng, tawag dito, yung aso, may mga aso ka, and then yung mga Lakshmi puja nila, pagdadasal sa mga gods nila. Yung main day ay yung Baitika guys, na yung sister and brother na festival, na yung kapatid na nakakatandang babae ay magbibigay ng regalo sa lalaki, at yung lalaki ay magbibigay ng regalong cash sa babae. So, yun yung after 2 days na Baitika main festival nila. Pupunta kami sa kapatid ni Santos na dalawang babae na andito sa Chituan, guys. So, i-update ko na lang kayo. So, yun nga, busy lahat ng mga tao na ngayon. Nakikita nyo yung mga Christmas lights sa bawat bahay. Yun po yung, ayun, ngayon, Tihar Festival of Lights. So, before ko i-end ang aking video, gusto ko lang pong i-greet ng happiest birthday. Happy birthday ang anak ni Ma'am Helen Filemon, ang ating avid viewer at supporter. Happy birthday, Charleston Filemon, na nasa Qatar ngayon. Mag-iingat ka dyan lagi, and God bless. Sana ma-enjoy mo ang iyong birthday, and may all your heart's desire come true. And yun, thank you so much Ma'am Helen Filemon sa lagi niyo pong, walang sawa niyo pong suporta sa akin, sa aking vlogs. And again, Charleston Filemon, happy birthday po. Shout out sa lahat ng ating mga OFW sa buong mundo. So again, thank you all Ma'am Helen, and happy birthday Charleston Filemon. Ngayon ang birthday niya guys, November 13. Kahapon naman birthday ni Mama. So, ayun, masaya mga November celebrants. So, ayun lang, mahaba na tong aking chika. So, I'll see you all on my next vlog, guys. Bye-bye for now. Thank you. Bye. God bless everyone. Bye.